Magandang araw sa lahat ng mga listeners natin diyan. Ako nga pala si Kuya Ben ng may-ari ng YouTube channel na ito kung saan ang mga itatampok nating mga kwento ay puro katatakutan, kababalaghan, mystery at kung ano-ano pa na may kinalaman sa horror. So kung interesado ka sa mga ganitong content ay pindutin na ang subscribe button at notification bell para maging updated sa mga bagong upload. Ang Balete Drive ay ipinangalan mula sa isang napakalaking puno ng balete na dating nakatayo sa gitna ng kalsada. Bagamat hindi tiyak ang eksaktong petsa kung kailan ito itinayo, sinemento at nilagyan ito ng aspalto at naging pangunahing daanan noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos noong unang bahagi ng dekada 1970. Noong mga nakaraang taon, napapalibutan ang kalsada ng malalaking puno ng balete na nagpapadilim sa buong lugar at nagbibigay ng nakakatakot na itsura para sa ilang residente ng Maynila. Sa alamat at paniniwalang Pilipino, ang mga puno ng balete ay itinuturing na tirahan ng mga espiritu at mahiwagang nilalang. Dahil dito, iba't ibang kwento at alamat ang kumalat mula pa noong dekada 1950 na nagsasabing pinamumugaran umano ng multo ang lugar. Karamihan sa mga alamat ay tungkol sa isang Kika Perosa o babaeng multong nakaputi, isang tanyag na karakter sa kwentong bayan ng Pilipinas na diumano'y nagpapakita sa mga taxi driver habang buhay. Ayon sa alamat, isa raw itong dalagitang nasagasaan at namatay dahil sa isang taxi driver noong gabi at inilibing malapit sa isang puno ng balete sa Balit Drive. May isa pang bersyon ng alamat na nagsasabing estudyante raw ng University of the Philippines ang babae na ginahasa at pinatay umano ng isang taxi driver at ang kanyang espiritu ay gumagala sa kalsada upang hanapin ang salarin. Sa ibang bersyon naman, sinasabing isa siyang babae mula sa isa sa mga lumang mansyon sa Balete Drive na inabuso at pinatay mismo ng kanyang pamilya, kaya ang kanyang kaluluwa ay nagpapakita sa mga dumaraang driver upang humingi ng tulong. Ayon naman sa ilang lokal na usap-usapan, ang alamat ng Balete Drive ay ginawa lamang ng isang reporter noong 1953 upang magkaroon ng mas kawili-wiling balita. Noong 2005, may isang opisyal ng barangay sa Quezon City na nagmungkahi na gamitin ng lungsod ang alamat ng Balete Drive upang makahikayat ng turismo, kabilang ang pagdedeklara rito bilang isang haunted o pinagmumultuhang lugar at paggamit nito para sa mga Halloween event sa isang opinion article noong 2021 ni dating Presidential Press Secretary na si Buddy Gomez. Sinabi ng dating abogado ng Prosecutor's Office ng Calbayog na si Deogracias Ortega na ang buong alamat ay pinalaking bersyon. Lamang ng isang artikulo sa magazine noong 1952. Ayon sa kanya, ang totoong aksidente ay nangyari sa Eulogio Rodriguez Avenue, dating Espanya Extension, noong 1949. Kasama raw niya noon sa isang joyride ang kanyang mga kaibigan, kabilang si Lenny Garchitorena, na siyang nagmamaneho ng sasakyan nang mangyari ang aksidente. Si Garchitorena lamang umano ang nasawi sa insidente.